Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel, interview ng isang anchor nila sa bagong panalong anak ni Congressman Acop, si Doc. Ito, Bong Acop atang pangalan nito. So, anong maasahan na sa kamera sa'yo dahil yung ama mo kilalang anti-Duterte? Anong maasahan? Anong mangyari sa impeachment? Nako, I don't know, high blood ba? Sinasabi pa naman niya na we respect the Dutertes. My father extended respect and courtesy to the former president. We respect BP Sara. Ay, nako. Pakinggan natin itong anak ni Congressman ako. Ay kilalang kritiko ng mga Duterte. Ano po yung aasahan ng publiko sa inyong pagtungtong sa Kamara? I think that was a misunderstood concept. If you look at the hearings, while my dad was a member of the Quadcom, he was one of the representatives who actually extended respect to the former president. Respect. You can look at the records because we were pointing that out when I was helping him out during those hearings. And even with the vice president, ganun kami pinalaki. You treat them with respect no matter what. And then nobody's guilty until proven otherwise, di ba? So, i-expect po namin sa inyo kapag umupo kayo sa Kamara at makikilaho kayo sa mga usapan, lalo na sa impeachment ni VP Sara, how can we expect you to act on it? Napag-isipan nyo na ba kung ano yung gagawin nyo at pag hinarap nyo ito? It's based on the evidence po. I mean, it's based on the evidence that will be presented po. Mahirap pangunahan po yan dahil hanggat hindi pa natin nakita ebidensya, mahirap magsalita ng tapos. Ang inyo pong ama ay kilalang Ulitin natin, ha? Duterte. Ano po yung aasahan ng publiko sa inyong pagtungtong sa Kamara? I think that was a misunderstood concept. If you look at the hearings, while my dad was a member of the Quadcom, he was one of the representatives who actually extended respect to the former president. Nanood ako sa mga hearing ng Quadcom. Itong si late Congressman Acop, hindi ko nakita na nagpakita siya ng respeto sa dating presidente. Sa totoo lang. Siya pa nga ang nung parang meron na silang partial report. Kaya maraming galit na DDS dito kay late Congressman Acop. Dahil siya yung nag-report sa publiko na, okay, ito na yung findings namin, nakita namin na yung nakarang administrasyon, ang dating Pangulo ang utak sa lahat ng mga sindikato. Ganon. Ano yan? Respect yun. Kabaliktaran yung katotohanan. Yung sabi niya na utak ng sindikato ang dating Tatay Digong, masakit yun para sa mga taong nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Nagmamahal kay dating Pangulo. Tama pala. Akala ko masakit yun. Akusahan mo ng utak ng lahat ng sindikato. Yun ba ang pagrespeto sa dating Pangulo? Nasaan yung ebidensya? Mas mabuti pa sana yung mga findings ng Quadcom na yun na I think vice chairman ba itong si Acop? Yung late Acop, hindi itong Acop na ito. Mas mabuti sana tinuloy nila, kinasuhan nila si Tatay Digong natin at dito ngayon nakakulong kung talagang may kaso. Wala Dahil wala silang ebidensya dito, kaya kinidnap nilang ating Tatay Digong, dinala, rendition. Kinidnap nila, kaya nandun, naghihirap ang ating Tatay Digong sa The Hague, ICC. Ano itong sinasabi ng anak niyang congressman na nirespeto daw ng ama niya si Tatay Digong? I beg to disagree. Walang pagrespeto.
panggigipit. Oh, bakit nung namatay ang late Congressman Akop? Bakit na imbes na makisimpatya ang tao? Ugali nating Pilipino yun. Pag may pumanaw na, makisimpatya ka, condolence. Kakaiba ang reaksyon ng taong bayan sa pagkamatay ng late Akop. Kahit pamilya, daman-daman nila yung galit ng taong bayan dahil na natuwa. Karamihang taong bayan natuwa nung may nangyari sa kanilang ama. Kakaiba yun. First time in history. So, depende kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Oh, magbasa tayo sa mga comments. Oh, John Ditchell, it's based on the script. Ronald Cabarobayas, based on the volume of maleta. Yung sinasabi niya na depende sa ebidensya, yung boto ko kay BP Sara, depende sa maleta. Ren Concepcion, it depends on the flexible brown envelope. Jojo Topas, he was part of the alleged recipient of paper bag with money. Oken LD, you mean depende sa laman ng maleta? Tama yun. Based sa script given by the administration. Carlos Sinoron, based on the amount of allocated malita, like father, like son, kukunin ka din, dagdagan ka sa wish ni Cara David. Huwag naman. Wala namang kasalanan itong anak. Baguhan pa lang, bigyan nyo naman siya ng pagkakataon. Bigyan, Queen Hua, sabi, bigyan na po ng maleta, sobre lang muna. Well, depend ang maleta, need niya sa re-election 2028, kaya polite. Very polite naman. Actually, nasasayangan ako kay late Congressman ako. Napakaganda yung serbisyo niya sa police officer. Yung serbisyo niya as kongresista, okay pa naman. Nasira lang siya dahil sa Quadcom. Pag hindi siya sumali sa Quadcom, baka maganda pa ang reaksyon ng taong bayan sa kanyang pagpanaw. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Dahil namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Wala ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag na mga hero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro, so mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay magatop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. Og karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga hero, so napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sir, nakatip na gini, antos mi sa ulan, salamat kayo.
Salamat sa Ginoo nga dili na gyud may maulanan kay nakatap nami. Oh, pila dayto katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan? Ano to mga 20 na katuig kapin. 20 na kapin katuig. Oo, so karon pa gyud mo nakaatop. So salamat kayo nang